Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Thank you po sa lahat. And may address. Ibigay ko po kay Pastor Roderick. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo. Kaya habang hinihintay natin si Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na sa bawat aralin. Amen. Maraming salamat po, Pastor Manalo, sa napakagandang lecture natin ngayong gabi. Sa mga may question or any mga Rhema, ay pwede po nating i-share. Screenshot tayo pala, screenshot. Naririnig niyo po ba ako? Yes po. Okay, Yes po, Pastor. Samba dito yung gallery. Kaya ganito. Gandang gabi po sa ating lahat, mga pastor. Pastor, may tanong lang po ako. Yan. Sige po, screenshot po lang tayo saglit. Okay? Smile tayo. Open tayo ng camera and then entertain po natin yung magtatanong. Open po. 1, 2, 3. Tapa po. 1, 2, 3. Yan. Thank you po. Maraming salamat po. So, continue po tayo sa ating question and answer. Pwede po tayo magbigay ng question. Yes, recognize yourself po. Sabihin niyo po kung anong pangalan niyo para malaman po ng ating mga taga-subaybay sa ating pong live stream. Silang Cavite. Sa mga taga-Bulihan dyan. Yan. So, sige pastor, po. Sang-ayon po ba kayo na meron po kasi kami, hindi ko na lang i-mention pangalan, lugar. Meron po kasi kami kilalang pastor na nangangailangan ng church, no? Wala silang church. Nagpipray sila sa Panginoon. Tapos, pinakatanong ko po dito, pastor, kung pabor ba kayo o sang-ayon kayo sa kanyang ginawa na desisyon. Tapos meron pong isang tao na nanalo ng loto. Nanalo po sa loto. Tumaya siya, nanalo. Nasa 30 million ang napanalunan niya po. Ito po ay nangyari sa parting Alabang. Ano po? Nanalo sa loto? Po, may isang tao na nanalo sa loto. Tapos, ang napanalunan niya, 30 million nga po. Ngayon, itong tao na to, hindi naman siya ganun kalalim sa Panginoon. Sabi natin, carnal Christian. Naghahanap siya ngayon ng yung perang napanalunan sa loto. Gusto niyang i-donate yung kalahati sa church. Pero gusto niya sa born again, sa mga pastor nga, no, na nangangailangan ng simbahan. Pero bago yun, meron siyang unang meron po siyang unang pastor na nakausap na gusto ngang i-share yung 15 million. So tinanggihan ng una. Pastor din po yun, no?
Tapos, siguro naka-4 na pastor po siya, tinanggihan na itong kalahati na panalunan ko sa na 30 million sa loto. Dudonate na nga sa church, Christian church. 4 na church po ang tinanggihan. Pero yung pang-5, no, yung isang church na nananalangin para magkaroon po sila ng church. Siguro maaaring hindi natin alam, nagkataon o talagang pinagtagpo po sila. Tapos, nasabi nga ng tao to na nanalo siya sa loto, kinumpes niya. Pero ang puso niya, sabi niya, Pastor, tatanggapin niyo ba tong kalahating napanalunan ko sa 30 million para i-donate sa church, para gawin yung simbahan? Ngayon po, Pastor, tinanggap ngayon yun. Pinatayo ng simbahan. So, pabor po ba kayo doon, Pastor, sa mga ganung sistema na pangyayari? So, ayan. Kumalat din kasi yun sa buong lugar na yun. Opo. Tatanggapin ba yung blessing na galing sa loto? Yun po ba ang tanong nyo? Parang yun ang Tinanggap na po. Tinanggap niya na nga po. Tapos pinagpatayo ng church. Pero bago nga yun, merong 4 na pastor din na ibibigay niya dapat, kaya lang tinanggihan. So yung panlip, yun ang tumanggap. Opo. Kasi kaya tinanggihan ng nari, ng 4 na pastor na yun, ng church. Kasi dahil nga galing sa sugal, gano'n. Pero yung pang-5, na nangangailangan din sila ng simbahan, tinanggap po ng pastor. Pinagpatayo ng Kaya ang tanong ko doon, Pastor, kung sumasang-ayon po ba tayo sa ganung bagay? So, tanungin natin si Professor Sige. Joel. Ako, may view ako na sasabihin mamaya. Pero sige. Kayo po muna. Sinong gusto sumagot? Lahat tayo, syempre. Pwede naman tayong magkaiba ng mga sagot, respect tayong lahat. Dito sa MBS, walang tama, walang maling sagot. Nasa pagtanggap lang ng makikinig. Okay? At kung anong sagot na marinig natin, hindi po yan ang view ng MBS. Personal po ito. Sige po, Pastor Joel. Sige. Ako muna. Siguro ang tanong ni Pastor Noel, tama po. Kung pabor sa binigay na galing sa loto. Opo. Madaling salita, pinagpagawa ng simbahan. So, ako, ang personal view ko, tama yung sabi dito ng MBS, kanya-kanya natin itong pananaw sa usaping ito na binahagi ng ating kapatid na pastor. Ako, ang point of view ko po diyan ay kung galing man ito doon sa loto, sa pera ng loto, sabihin natin pinanalunan ng tao na yon. Kung ibinibigay niya na walang attachment, talagang bigay, ang aking pananaw, tatanggapin ko. Yun po yung pananaw ko, tatanggapin ko. Basta't walang attachment na wala kaming deal na bagay, ibibigay lang talaga niya na paggawa ng simbahan. Yun lang po ang akin. May view ko po yun. Praise God. Yan. Sa mga nanonood po sa live stream, napakaganda pong napakagandang tanong pwede nyo pong sabihin ng inyong mga kuro-kuro. Okay. At malaya po tayong magsabi and babasahin ko po mamaya lahat. Sino pa po gustong sumagot? Yung maganda, yung marinig ko rin yung hindi niya tatanggapin Kasi yung 4 hindi tinanggap. Bakit kasi hindi tinanggap? So yun, baka meron dito na hindi tinanggap or yung kung siya ang o-offera ng 15 million hindi niya tatanggapin. Pwede po bang paki-share kung bakit? Pastor Noel, meron pa ba
natira? Ito, nangyari po talaga yun, Pastor. Kaya hindi ko na lang babanggitin yung lugar. Okay. Ang, Meron pa kahit dadalawang milyon. Kasi syempre, di ba, kumalat yun sa buong lugar na yun, sa Alabang. Naging issue. So kaya, syempre, may mga pabor, merong hindi. So tayo bilang, ang tanong ko po, syempre, dahil Bible school po to, medyo ina-expect ko na talagang mas malalim na sagot kung bakit ka pabor, anong dahilan, kung bakit hindi, anong dahilan. So, yun po. Sige, sino pa pong gustong sumagot? Okay lang po ang sumagot, no? Meron po sa atin sa Mobile Bible School page po natin, sa mga nanonood ng live streaming. Sabi ni Sir John, kung alam mo na po kung galing sa sugal, wag na tanggapin. Pero kung di mo alam, tanggapin mo. Yan. Sabi naman ni Sir Vincent, hindi po mahalaga na ang pinanggalingan ng handog ay malinis. So yun, parang ano siya, agree siya na tanggapin. Merong kasunod na-i-escape ko, sorry. Hindi ko tuloy nabasa. Check ko lang dito sa ating isang Ayan, ito yung sabi niya. Hindi pa So yun, hindi siya sang-ayon. Kung alam ang pinagmulan, di ko tatanggapin. Sabi rin ni Pastor Rudy. Sino pa po? So, wala na. Baka meron pong kuro-kuro si Sir Allen. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Isang mapagpalang gabi po, Pastor Joel, Pastor Roderick, at sa lahat po nandito ngayong gabi. On my part po, sa akin lang po itong opinion ko lang po ito at wala po itong kinalaman po sa MBS, sa akin lang po. On my part po, parang kung sa aspeto po ng ethics, sa ethics lang po. Sabi nga, the means that does not justify the end. The means that does not justify the end. Kumbaga, yung paraan niya hindi po nag-justify yun. Kina-justify po yung purpose. Yung ultimate end, yung purpose po niya. So on my own opinion po, hindi ko po tatanggapin po kasi yung paraan po ng kung paano po yun, saan po yun galing po sa sugal ay hindi po maganda. Pero on my part, and I know kahit po wala pa pong church at sobrang nangangailangan po ng finances, ay God will provide. Alam ko God will provide. Maybe it's just a means na tinetest tayo ni Lord. Tinetest ako ni Lord kumbaga sa sitwasyon na yun po. Tinetest ako ni Lord kung tatanggapin ko ba po o hindi po. Parang tinetest po ako. Yun lang po. Salamat po. So, yun. Thank you po. So, iba-iba tayo, no? Si Pastor Mirna, baka may gustong sabihin. Kung hindi po, busy. Then si Pastor Eugene, tanungin natin mamaya. Sister Mirna po. Una po sa lahat, para sa akin, depende po sa motive. Yung motive po nung nag-pray na yun na pastor, talagang pangangailangan. Ibinigay po ng Lord. Kung hanggang sa ibinigay ng Lord, nakuha na niya, ano pa rin ba yung estado ng kanyang puso? So, kasi tayo, limited po yung mind natin. Madali po tayong, marami pong hypocrite. Sa totoo lang po sa mga
paano ko ba mga believers. Merong, baka makita ni ganito, ganyan, ay baka malaman ni ganito, ganyan. Pero the motive of the heart always, yun po yung tinitingnan ng Lord sa atin. Maaaring talagang kailangan ng pastor na yun, pinag-pray niya, at yun yung dumating, hindi naman siguro siya yung na-excite. Ako, kumbaga, na para gamitin niya in his personal pangangailangan. But his motive is for the church. Binigay ng Lord, payapa siya. So, yun po yung point ko. Kung payapa siya sa ginawa niya o sa na-accept niya na yun at payapa rin po yung nagbigay, I think that is one of God's way na mag-meet yung pangangailangan niya at saka yung desire nung nanalo na bigay. Hindi rin siya naging pili para maging sa kanya lang yung pera. Bagkus andun talaga yung nais niya na i-share yung pera na yun. And besides, yung loto na yun. Loto po ba? Yung loto na yun is illegal naman siya. Hindi siya illegal. So, for me okay lang po natanggapin. So po. Thank you. Yun, iba-iba tayo talaga, no? Meron din nagsabi dito, si Pastor Jun, view sa pagtanggap ko po ay kung ginamit sa paggawa ng church ay ginamit naman sa kabutihan, at least nagamit sa kabutihan. Si Pastor Arcelia, ang sa aking pananaw, tanggapin ko basta no string attached. Kasi po ang salita ng Diyos ay So, yun. Pastor Eugene, baka meron po kayong nais na i-share na kasagutan. Rinig po ba ako, Pastor? Opo. Blessed evening po sa bawat isa. Ako po si Eugene. Hindi pa po ako Pastor. Pastor. Okay po, brother. Isa lang po ako leader sa church namin. So, praise God at ako may privilege na maka-attend po dito. So, sa akin po dito sa ating paningin ko lang po kasi talagang medyo cautious itong question na ito sa atin, lalo kapag may makikita at makakarinig na matitisod, ay talaga pong cautious itong advice na ito kung sakaling hindi pa ganun ka rooted or grounded sa salita ni Lord, ay medyo pwede po siyang tumingin doon sa negative side. So, para sa akin po ay talagang wise counseling po, tulad po na nasabi ng mga kapatid po kanina, ating mga pastor at pastor, ay para sa akin siguro for the advancement of kingdom of God ay maaari ko siyang tanggapin. Kasi 'di ba like Solomon ay talagang wala siyang ibang ginawa dati kundi manakop ng manakop para sa kakaganda ng kanyang templo. So si Haring Rehoboam naman po ay dating anak ni Solomon, ay nag-seek din naman ng advice pero nireject niya yung advice ng older man. So minsan ganyan po tayo ay may time po talaga na nahihirapan tayong ma-discern kung ano yung advice na dito. Napakahirap po sa atin nito kasi talagang cautious ito na question para sa atin. Medyo merong pwedeng matisod po talaga at sa tingin natin ay wala pong ibang makakapag-counsel sa atin na mabuti kundi si Lord Jesus. So, napakaganda po ito na opening sa atin na if you just kung siguro sa advancement ng kingdom ni Lord at ikakalawak at talagang maraming nangangailangan, nakikita mo yung situation ng finances. Tulad ko po kasi ako ay isang treasurer sa aming church. Hindi ko po alam kung ako po yung talaga maaring sisik ko ito sa aking mga leaders kung ano yung mas maganda. So, hingi pa rin po ako ng counsel sa mas sa akin. So, and the best na aking hinga ng ating Panginoon kung leading po talaga. So, yun po ang aking take po doon. Thank you po. Amen. So, sino pa po? Napakaganda. Parang pabor. Parang ganon, pabor. Okay lang na tanggapin. Yun yung kay Pastor Brother Eugene. Thank you po. Baka meron pa pong nais na ipahayag. Sabi ni, ewan ko po kung Pastor Orlando or Brother Orlando. Pwede ko po bang basahin ito? Pastor po. Sir. Okay, Pastor Orlando.
Sabi po niya, many times God can use unbelievers to provide our needs. How much more if galing sa isang Christian? Karnal nga lang. Opinion ko lang po. Ayan. Ako po, Pastor, makasagot po. Sige po, Pastor Amador. Share niyo po yung inyong thoughts. Based on my own opinion din po, opinion ko lang, dumidepende ito kung hindi ka binabagabag ng iyong konsensya. Sabi naman sa Biblia, kung sabi ni Apostol Pablo, mapalad ka kung hindi ka inuusig ng iyong konsensya. Pero kung sa tingin mo, ang conviction ay huwag mong tanggapin, it's up to you na huwag mong tanggapin. Kasi, biblically speaking din, alam mong tama at hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. So for me, depende sa iyong conviction kung ano talaga yung nilalaman ng iyong puso. Na siyempre, imposible namang hindi mo yan ipanalangin sa Diyos. At naniniwala ako kung ipagpe-pray mo sa Lord yan, bibigyan ka ng guidance ng Lord kung ano yung magiging tamang desisyon. So, yun po yung sa akin. Thank you po. Amen. So, meron pa po bang pahabol? Then, tsaka ako magsasalita. So, kung wala na... hello po. Sino po? Apo, Pastor Ruben. Pastor. Hello po, Apo, Pastor apo. Ruben. Sige po. Sa akin po, Pastor, dadagdagan ko lang po yung sinabi po ng isang pastor natin na depende po ito kasi sa motive nung magbibigay po. Kasi kailangan po i-counsel muna o kausapin muna po siya na maigi kung ano po ang intention niya dun sa ibibigay niya. Kung ito po ay kusang loob po at ipinag-pray naman po ito ng congregation na magkaroon ng sariling church. So, nasa decision po ito ng pastor kung tatanggapin niya po o hindi. Kaya po sinabi po ni pastor na ipag-pray po natin. So, ipag-pray po natin. Kaya, ang Diyos po kasi maraming siyang pamamaraan na hindi po natin saklaw. Kasi ang kaisipan nga po ng tao at saka ng Diyos ay langit at lupa ang pagitan po. Yun lang po. Praise the Lord. Thank you po, Pastor Ruben, sa napakagandang sagot. Opo, tama po yun na may mga kailangan i-consider din natin yung congregation, di ba? Kahit sa gaano ka gusto ng pastor kung lahat ng congregation ayaw. May maganda kang church, wala ka ng congregation, di ba? Hirap din yun So, let me share my thoughts. At hindi ito position ng school, individual po ito. Tama naman yung verse ng Proverbs 13:22. Ang sabi doon, a good man leaves an inheritance to his children's children. So about mana ito. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. So yun yung parang ang kayamanan ng makasalanan ay mapupunta or para sa matuwid, mapupunta yun doon. So itong verse na ito, hindi kaya ito ay prophetic na yung kayamanan ngayon ay pagdating ni Jesus Christ sa paghahari niya ay mapupunta sa mga maghahari kasama ni Jesus. Nagbabalanse lang ako, no? Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayo umaasa sa kaluwalhatian. Pastor Rod, nakamute po kayo. Hindi lahat ng verse ay applicable talaga, no? Alamin natin yung context. But
tama din si Pastora Mirna. Tignan natin kung baka nagiging hypocritical na tayo. 'Di ba? Kasi hindi naman natin alam kung saan galing yung pera na inilalagay sa offering. Pero hindi naman na natin tatanungin kung galing yan sa masama o hindi. At nakalagay naman sa Bible 'yon, yung katulad ng issue na bakit kapag kakain ka ng karne, inalay man 'yun sa Diyos ano hindi, wag mo nang tanungin. 'Di ba? Meron pong ganon na kahit makain mo 'yon, wag mo nang tanungin. So ganun din, kaso sa part na ito, alam mo na kung saan galing nanalo siya sa loto, ganyan. So babalansihin natin ngayon. Tama din po yung sinabi natin na una, na ipag-pray mo ba yan? Kasi minsan, ang prayer natin, iba din sa ibang tao. Minsan yung hindi sagot ng prayer sa atin, kasagutan sa iba. Minsan yung kahirapan sa atin, kayamanan sa iba yon. Diba, nawalan ka ng pera, para sa iba, yung nakapulot, hindi gawa ng kaaway kasi sometimes pag may hindi magandang nangyari sa atin, ang pagbibintangan na natin agad, si Satanas kumilo siya talaga kasi sa kapabayaan ko. Pero ang totoo, yung nakapulot nun, ang sabi niya, Lord, thank you Lord. So galing naman kay Lord. Kaya balansin natin yung mga nagsasabi na bakit niya tinanggap yung pera ni Satanas. Parang ganoon, di ba? Parang tinitingnan natin. Yung isa naman, ang sinasabi niya, thank you Lord, answered yung prayer ko. Matagal na po talaga naming prayer yun. Which is, yun po ata ang sinasabi nyo nung unan yung proposal na merong isang na naghahanap ng church, na walang church. Tama po ba? Yun yung nakatanggap? Opo. Di ba? So, hindi ba yun ay redirection kaya ng Lord sa kanya? Na ang hirap mong questionin 'di ba? Kasi hindi naman tayo si Lord. And yun naman yung prayer nila. Alangan namang sabihin natin, tinempt ka lang ni Lord pero bumagsak ka. So, sa pagbagsak na yon, ano yung nakatayo? 'Di ba? Ano yung nakatayo? Bakit ganoon? Bakit inalaw ng Lord yun? Na isa ba yung sumpa? And ikalawa, hindi siya first hand na kasalanan. Dapat bago niya tanggapin, pinag-pray and nagsisi din yung tumaya. Kahit sabihin mong blessing yung dumating, kung mali ang paraan, mali pa rin talaga. We should not tolerate it. Hindi natin i-encourage ang mga miyembro ng nagpatayo ng loto na tumaya din kayo ng loto, ipatayo natin ng maraming church. Kasi baka ma-misunderstood. Kasi tinanggap mo Ibig sabihin, yung standard mo parang bumaba. Ang hirap yun. Tama o mali? Parang okay lang pala tumaya. Tapos lahat na ng tataya, ang sasabihin nila, magpatayo tayo ng church. Yung maganda palang motibo. Hindi. You have to repent. Kasalanan yun. Kailangan ng kasalanan, ipamukha natin kasalanan. Even though ang mundo, dito sa secular world, ginawang legal. Okay? Bakit ginawang legal? Ginawang legal para makatulong ang motibo nila. O sino sa inyo ang merong nagkaroon ng sakit at karamdaman yung kamag-anak o kaya baka magulang nyo or kayo pa pero lumapit din kayo sa PCSO, 'di ba? So bakit nakatulong galing din sa sugal? Bakit Kristiyano ka lalapit ka sa PCSO? Di sana hindi ka lalapit sa PCSO kasi lahat 'yun galing sa sugal. Kaya yung ating minsan yung standard natin ay naiko-compromise din natin nang hindi natin alam. Kaya mas maganda na irespeto natin yung desisyon ng ibang tao at kung yun yung leading sa kanila ng Lord, irespeto din natin yung leading sa kanila ng Lord. Di ba po? Pero sa akin, kung akong tatanungin nyo, ang pinaka-the best sana na way ay hindi niya sabihin kung saan galing talaga. At mas maluwag nating tatanggapin. Ngayon, pag alam mo kung saan galing, ipag-pray, ipag-fastingan. Kasi magbibigay naman si Lord ng go signal Makakapagbukas ka rin ng Biblia Habang sino sa inyo yung ganun, naghahanap ng sagot sa Bible pero nilid ka ng Lord through His words. Pinag-pray mo, ang Holy Spirit, buhay, hindi tulog ang Holy Spirit. Ang connection natin kay Lord, bukas ang langit sa atin. Anak tayo ng Lord, hindi niya tayo pababayaan. God will not mislead you through our prayers. Tama o mali? Kasi kung mini-mislead tayo ng Lord sa prayers natin, so sinong Lord yun? Baka God of this world. So sa tingin ko ay
as I evaluate, hindi ko alam kung ano talaga yung prayer ng pastor na yon at kung bakit pinagtagpo sila nitong babae na nanalo sa loto. Na sabihin na lang natin, makasalanan. Pero kung humingi naman siya ng tawad at nagsisi, ay ayun. Pero hawak na niya eh. At parang ganito din yan eh. Si Sakeo, nanloko. Tama o mali? Makasalanan o hindi? Makasalanan. Pero pinili siya ng Lord. Matuwid ba siya nung pinili siya? Hindi. Pumunta siya sa bahay, o hindi simbahan ng pinuntahan, hindi templo, bahay ng makasalanan. Ang sabi ng mga Pariseo, yan, makasalanan din yan taong yan. Nakikipag-jive in ka lang or dine with those sinners, pero pati ikaw, pinagbintangan sinner. Pero anong sabi ni Sakeo? Lahat ng dinaya niya, ibabalik niya ng 4 na beses. Bakit hindi sinabi ni Jesus, alam mo, galing sa masama yan, huwag mong ibabalik. Gumawa ka ng mabuti, yung mabuting ginawa mo, sa mabuting paraan, yun yung ibalik mo. Di ba? So, bakit ganun? Kasi ang pera, una sa lahat, pera lang yan. Hindi yan masama, hindi yan mabuti. Neutral ang pera eh. Ang nagiging masama ang tao sa pagiging ganid sa pera. So, parehas ba na yung puso nung tumanggap at yung nagbigay ay ganid? Kamusta ang motibo? So, doon tayo mag-evaluate. Kasi si Lord, hindi naman yan tumitingin sa bagay na laki ng tinanggap mo or bagay na binigay mo pero masama naman ang pinanggalingan. Diba? Parang titignan din ni Lord yun, pero hindi doon sa bagay na tinanggap. Ang more na ini-evaluate ng Lord ay yung kung ano yung motibo talaga ng heart natin at kung ano yung mga bagay na ibinibigay, no? Kung ano yung itinulong natin. Pero kung galing nga sa masama ay we should not tolerate it talaga. Kailangan mag-repent muna yung taong yun. Pag hindi mo naramdaman na nag-repent, para kang tumanggap pero may bagay na hindi ka makukuha tulad ni David. Hindi siya ang nagpagawa ng templo kasi yung kamay niya may dugo. Ang binless ng Lord si Solomon. Kaya may mga conditions din dyan. O sige, pastor, sa iyang church pero itong condition. May mga condition din yan eh na hinihingi natin minsan or nagkamali man tayo ng desisyon, hindi naman pananagutan yan ng taong hindi tumanggap. Hindi rin yan pananagutan nung mga nanlilibak sa kanya. Pananagutan yan ng tumanggap. So, ibigay natin sa kay Lord. Huwag mong awayin, respetuhin mo na lang yung prayer niya. Kung kay Lord man yung galing o hindi, silang nakakaalam. So yun yung aking tama yung sinabi ni Pastor Amador, yun din yung nakikita ko. Kung alam mo na tama, gawin mo. Pag hindi mo ginawa yung tama, ay kasalanan yun. Yun yung sa aklat ng Santiago, ang alam ko yun eh. Santiago 4:17. At irespeto din yung desisyon ng congregation. Yun na yung nasabi ko kanina. Pag ayaw ng congregation, kahit gaano yung kalaki, irespeto mo. Kasi pastor ka ng mga tupa, hindi ka pastor ng pera. Hindi mo tupa yung dumating. At si Jesus namatay para sa tupa niya, hindi yan mamatay para sa kambing. So kung Kristiyano man yung tumanggap, ay yung nagbigay, hindi naman niya tupa, yung pinagpapastoran niya ang galangin niya. Baka masira ang relasyon. Mas mahalaga ang relasyon kaysa sa pera. So maraming dapat i-reconsider sa usaping yan. At kayo naman po sa mga nanonood, ano po ang inyong palagay? At sa mga nakinig sa akin, ano sa tingin nyo ang evaluation nyo sa aking nasabi? Kung mali, correct nyo ako. Pag tama naman, ay to God be the glory. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.